Update nga tayo sa Gilas Pilipinas at sa paparating na third window kontra sa New Zealand at sa Australia. Ang ating Gilas Pilipinas ay pabalik na nga ng Auckland matapos ang kanilang naging laban sa exhibition game sa Manawatu Jets at naging positibo naman ang lahat at masaya dahil nakita ng mukhaan ng ating mga Gilas Pilipinas, lalong-lalo ng ating mga kababayan sa New Zealand, at syempre nakita rin ang paghahanda ng ating Gilas Pilipinas at sa tingin ko naman ay 100% ay kayang-kaya ng makipagsabayan ng ating Gilas Pilipinas kontra New Zealand at Australia dahil sa kanilang magandang ipinakitang laban kontra Manawatu Jets at partida. Hindi pa pala naglaro si Justin Brownlee, ngunit solid na ang naging team chemistry, team effort at lakas ng ating mga Gilas Pilipinas. All local efforts nga ang kanilang ipinakita at tinambakan ang kupunan ng Manawatu Jets, at kahit nga mismo ang head coach ng Manawatu Jets ay bumilib sa ipinakitang lakas ng Gilas Pilipinas. At ito pa nga ang matindi, si Coach Tony Webster nagbigay ng babala sa isa sa mga makakalaban ng Gilas Pilipinas, ang New Zealand All Blacks. Sinabi niya kasi sa report na hindi basta-basta ang Gilas Pilipinas. Ang sabi niya nga, the Philippines are no joke, they absolutely outplayed us, at sinabi niya pa na kailangang maghanda ng New Zealand once na makaharap na ang Gilas Pilipinas dahil magiging serious threat daw ang Gilas sa New Zealand. Sa tingin ko naman ay totoo ang kanyang sinasabi at posibleng manalo talaga ang ating national team kontra dito sa New Zealand dahil ba naman sa ganda ng ating ipinakitang performance sa Manawatu Jets na pwede nating gamitin kontra dito sa New Zealand. At bukod pa ron, kailangan talagang manalo ng Gilas Pilipinas sa New Zealand dahil mukhang do or die game na ang mangyayaring laban sa third window. Kailangan kasing makakuha ng panalo ng Gilas Pilipinas at ang pinakamalapit nilang posibleng matalo, ito ngang New Zealand. Katabla pa natin sila sa record na 2-2. Kaya naman kailangan talaga nating mas umangat sa kanila sa third window at kailangan nating matalo itong New Zealand. Kaya naman si Coach Tim Cone ay nagpa-tune up sa dalawang NBL New Zealand team na Manawatu at Franklin Bulls upang mapaghandaan talaga natin itong Tall Blacks dahil kailangan talaga nating manalo sa pinaka-importanting laban. Kaya naman ang ating Gilas Pilipinas tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda at magkakaroon pa nga ng isang exhibition games at isa pa sa kupunan ng NBL New Zealand ang kanilang makakaharap, at ito nga ang Franklin Bulls. Mangyayari nga ang laban sa June 30 at dito muling masusubukan ng lakas ng ating Gilas Pilipinas. At ito nga ang Franklin Bulls naglabas na ng kanilang final lineup na ipangtatapat nila sa Gilas Pilipinas at ating kilalanin kung sino-sino nga bang mga players ang isasabak nila kontra sa Gilas Pilipinas. At ito nga yung listahan ng mga players na ipangtatapat nila sa Gilas Pilipinas. Nauna si Ellis Bigard na may height na 6'10", si Kael Robinson may height na 6'7", si Dominic Kelman Poto may height na 6'7", si Jace Carter may height na 6'6", si Hunter Teratana may height na 6'5", Noah Williams may height na 6'5", Sik Otonoko may height na 6'4", Harry Kelso may height na 6'4", Sion Anderson may height na 6'4", Ezekiel Otonoko may height na 6'4", si Carter Witt may height na 6'3", Darren Boyd may height na 6'3", Brody Perry may height na 6'2", si Corey Perry may height na 6'2", si Talapua Pakuarangi may height na 6'1", Hunter Saybil may height na 6'1", si Arahi March may height na 5'11", si Python Hodge may height na 5'11", at itong si Tama Shumakel na may height na 5'11". Ayan nga ang kanilang final lineup kontra sa Gilas Pilipinas at mukhang malakas talaga ang lineup na to at mapapalaban ng ating Gilas. At bukas na nga ang magiging laban ng Gilas kontra Franklin Bulls June 30. Atin namang subaybayan at magabang tayo sa live. At kung nagustuhan mo ang video na to, paki-like, paki-subscribe, paki-pindot ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload.